naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Invite James Kumar. And yung isa? Eric Santiago? Opo. At saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung LAM. Your Honor, after nung 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kita. Kung hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni LAM. Your Honor, kuha po yan. Yang conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Sir Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nagano doon sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor. Kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, ng pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumsek, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago? Opo. At saka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly si Lisa Marcos, ito po yung LAM. Sandali, puro ka allegedly. Sinong nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan interesado. Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusik, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Sir Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako,
kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoy si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw tad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Andun sa Nakuha po, CCTV? nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing. after First hearing po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So, dumating ito, mga 10, past 10, o 10:25, o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino Three-way. yung three-way? Nag-usap ng three-way. James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging Director ng Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap Kasi, sabi niya, Sino ikaw yun? Sino? naman, yung Romy Enriquez, si Rolo. Romy Enriquez. Ngayon, ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya, eto. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan na wag nang kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos, baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, natin na kaya, tulungan natin yan. Kasi wala papatayin yan. Tingnan nyo, Your Honor, yung posisyon Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor, ang alam ko, taga Napolcom yun eh. Comsec. Invite Eric Santiago na Pulcom. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam, dahil po dito siguro. Kasi sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I Yes, wait. mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo dun sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PDEA sa ngayon. Nung panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the rolls of the PNP. Your Honor, you were dismissed from Your the Honor, service. merong pinasubmit sa akin, may pinakomply nga po, yung PDEA recruitment, pinakomply po lahat sa akin. Na-comply ko po lahat yan. Ano pinakomply sa'yo? Lahat po ng mga lacking na documents. Halimbawa,
lumabas sa background investigation, limbawa, may ganito, may lacking ako. Pinakomplain naman po, eto, may ganyan, alam mo ba to? Hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa From PIDEA again. May represent. Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of We this have a copy of the gentleman. PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing, When he was hired, meron na? we have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, The because I was portion not that you're present questioning. and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginoong Morales, Yes, Your Honor. sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang anti-illegal drug operation, kanino ka ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, sagutin mo direct Yes, sir. yung sagot ko? Kung sino, ha? Apo. Huwag sa opisina. Yung kay Malay Director, ko, nakakausap mo ba yung kay opisina? Director Francia, Your Honor. Sandali, pag nakinakausap kita, huwag ka sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, Kanino Your ka Honor. nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gadapan. No, sir. Ha? No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Deputy for Director Operation, Your General. Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia. Okay. Tama ba yun? Sa'yo siya nagpapaalam? Yun po, Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-conduct ng mga casing o surveillance o namang anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano yung mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang informante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng informante, dapat po siya magpaalam sa akin. Para po ipapaalam namin sa aming direktor. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay ASEC Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa'yo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po, hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PIDEA Yes, Your Honor. as we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito kay Ginoong Morales? Noon pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo dati po sampalataya ako sa kanya pero ngayon hindi na eh. Kasi po madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa kanya. So para sa iyo, sira na yung kanyang kredibilidad. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay ASEC Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si ASEC Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming Director General. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na-disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa'yo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, sa aming paano Director. na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo,
yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay Asek Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia, Siya mismo. Sino siya mismo? si Asik Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor, kung mapapalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono sa pamamagitan nito si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no. Ang sabi pa nga, ni Tata Abe, I am referring to Director Francia. Sana hindi ka nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG. Kaya Anyway, I will, may separate question na ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that.